Naghanap ka ba ng phone na under 10K? Or maliit lang yung budget mo? Gusto mong makahanap na magandang phone? Kung nandito ka sa YouTube channel ko, nasa tamang YouTube video ka. Dahil ngayon is maghanap tayo ng phone na under 10K na budget. At bali samahan nyo ako ngayon dahil sisimulan na natin yung hanap natin ng phone na under 10K. So they put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they Ano yung ginagawa mo? Gusto ko kasing matuto mag-edit ng video at mga photos at saka gusto kong manood ng mga tech-related videos. Kung yan yung gusto mo, pumunta ka sa YouTube channel ko na Alfred Tech. Ganon ba? Sige. Pupunta ako sa YouTube channel mo na Alfred Tech at manonood ako dito ng mga videos na kung saan matututo ako kapag i-edit ng mga photos, videos at saka iba pang tech-related videos. So what's up guys? Welcome sa ating YouTube channel na Alfred Tech. At kung gusto niyo matuto kung paano nga ba mag-edit ng mga videos, photos at saka manood ng mga tech-related videos, pumunta lang kayo sa YouTube channel ko na Alfred Tech. Okay, ang una nating pinuntahan is yung Oppo. Bali, titingnan natin sa Oppo concept store kung mayroon ba silang phone na under 10K. So ano, nandito tayo ngayon sa Oppo concept store dito sa Gmall Tagum. At mayroon tayo dito nakita na phone na budget under 10K. Yung Oppo A18 at saka Oppo A38. Bali, mapakita ko sa inyo ano yung phone na yun. Bali, ito yung Oppo A18 na mayroong 5,000 mAh battery. At yung price niya is 5,499 na mayroong 128 of internal storage. Yan yung back ng phone. Bale, ito yung sample ng camera niya. Front cam yung gamit natin. Ayan yung information na makita nyo sa about phone ni Oppo. Yung camera niya is 8 megapixel plus 2 megapixel. At yung front cam niya is 5 megapixel. Bali, dito naman tayo sa Oppo A38. (5,000 mAh battery, 50 megapixel of AI camera, 90 Hz refresh rate. Tsaka yung price niya is 699 at yung internal storage niya is 128. Bali, ito naman yung sample photo niya gamit yung front cam.
At ito naman yung makita nyo sa about device ni Oppo A38. Bali yung front cam is 5 megapixel at yung back cam 50 megapixel plus 2 megapixel. Ayan yung makitang information nyo sa about device ni Oppo A38. At ayan yung dalawang budget phone ni Oppo dito sa Oppo Concept Store Tagum. At bali pangalawa nating pupuntahan ay yung Huawei. Titingnan natin kung mayroon ba silang budget phone. Bali pasok tayo sa loob ng Huawei store. Bali sa Huawei is mayroon silang Huawei Nova Y72 na mayroong 6,000 mAh battery, 50 AI dual camera, at yung price niya ay 999 yung price, at mayroong internal storage of 256. Bali, try natin yung camera ni Huawei. Then yung back cam. At ito naman yung front cam ni Huawei. Bali, ito yung makita nyong information sa Huawei Nova Y72. Yan. So ayan, nandito naman tayo ngayon sa Vivo. Bali, pasok tayo sa loob. Yan yung mga Vivo na phone. Bali, ito yung budget phone nila ni Vivo. Ang Vivo Y27s. Yung price niya is 999. At yung internal storage niya is 256. 90Hz refresh rate, 5,000 mAh of battery, 44 watts fast charge, at saka naka Snapdragon gaming processor na din siya. Bali, tingnan natin yung camera. Ito yung sample sa back ni Vivo. At ito naman yung sa front cam ni Vivo. Yan, punta tayo doon sa settings.
At ito naman yung makita nyo sa about phone ni Vivo Y27s. Bali, ayan yung budget phone ni Vivo. Bali, ito naman yung back ng phone ni Vivo na Y27s. Yan yung back ng phone. Bali, nandito naman tayo ngayon sa Tecno Store. Bali, titingnan natin kung mayroon ba silang budget phone na under 10K. Yan. Yan yung kilalang kilala na phone, ang Tecno Pova 5, na yung price is 9,999, 68 watts fast charge, 256 of internal storage, 120 Hz refresh rate, at saka 5,000 mAh of battery. Bale, titingnan natin yung camera. Bale, ayan yung back cam. Try natin yung front cam. Bale, ayan yung camera kapag front. Punta tayo doon sa settings, my phone. Ayan naman yung makita nyong information about sa phone na to. At ito yung budget phone ni Tecno. Bali, punta naman tayo doon sa Realme. Bali, titingnan natin kung mayroon ba silang budget phone. Yan yung Realme Store, Realme Concept Store. Bali, pasok tayo sa loob. Bali, ito yung budget phone ni Realme. Yung Realme C67 na mayroong 108 megapixel, Qualcomm Snapdragon 685. At yung price niya, yung 128 is 899, at saka yung 256 of internal storage naman is 1099. Bali, puntahan natin yung camera niya. Bali, ito yung camera ni Realme 67. Try natin yung front cam. At ito naman yung about phone ni Realme 67. Ito yung latest, Android 14 na siya na version. Yung iba is Android 13, ito is Android 14 na. At ito naman yung back ni Realme 67, C67. Ayan yung back ng Realme C67. Yan. Bali, ito yung budget phone ni Realme. So, ang panghuli nating pupuntahan is yung Infinix na concept store. Bali, titingnan natin kung mayroon ba silang budget phone na under 10K. Yan, bali, pasok tayo sa loob. At bali, ito naman yung budget phone ni Realme, ang Realme Note 30 5G. Bali, ito yung budget phone ni Infinix, ang Infinix Note 30 5G.
Ayan. Bali, punta tayo doon sa camera niya. Yan yung back cam. At ito naman yung front cam. Bali, na-unbox na natin to. At na-vlog na din. Bali, punta na tayo doon sa about phone. Settings. My phone or about phone. Yan yung information na makita nyo sa Infinix Note 35G. At ito naman yung back cam ng phone na to. Kagaya lang din ng sa atin, pero yung version natin is yung 5G. Ayan yung phone na budget phone ni Infinix. At yung price nito is yung 4G version is 7,499 at yung 5G version ni Infinix Note 35G is 899. Yan yung phone. So bali dito nagtatapos yung ating vlog natin sa paghanap ng phone under 10K. At sana nagustuhan nyo tong video na to. At please don't forget to like, share, and subscribe. At paki-comment na rin kung ano yung gusto nyo content natin next vlog natin. Salamat! Bye-bye! Thank you so much for watching. If you enjoyed this video and want to see more tech reviews, tutorials, and tips, don't forget to hit that subscribe button and turn on notifications so you never miss out on any future content. Your support means the world to me, and I can't wait to continue sharing my knowledge and insights with you. Thanks again, and I'll see you in the next video.